Lapas ka po na magka. Bago pa na sa maya. Bago pa na ba na? Gapit ka pag ilang ko na binisita noon. Nagawa, iti na din. Nagaba. Gapit ka na po. Daw pag-iingin ko. Alhamdulillah. Basta di Pontex. Oy. Katente. Ano kanta niyo? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nagkikita muli tayo pero nag-monitor din kami sa Saudi. Lahat yung lecture niya dito kay Alhamdulillah. pag-start, pag-share naman doon. So, alhamdulillah. Pero bago ako magbigay ng detail ay magpasalamat muna kami doon sa mga taong nagbigay ng mga pastil. Doon sa Saudi may pastil, may katipa, may aluwan. Galing sa Thailand, yes. Everything. May tapay, yes. Yes. Lahat, wala ka nang hanapin pa. Oh, alhamdulillah. So, yung nagbigay ng tapay, yung mga nagbigay ng sabaw sa amin, salamat, Allah will reward you. Kasi yun ang mga ginagawa ng mga kababayan natin doon na pag may nag-hajj, alhamdulillah, nagbibigay sila ng mga pagkain. Kasi paminsan, pulo na lang chicken. Baka pagdating dito, mag-kwak-kwak na tayo. So, alhamdulillah. At the same time, ito yung pinaka-the best na hajj na nangyari sa Saudi Arabia, pati sa amin. First time in the history ito, dahil walang kolorom, walang nag-hajj na walang permit. Pati yung tao sa Mecca, kung walang permit, hinuhuli nila. Tao na sa Mecca ito, hindi sila makalabas kung walang permit. So imagine, ang total na nag-hajj ngayon ay 1,670,000 lang. So lahat, alhamdulillah, yung sa Arafah, sa Mina, yung pagkain, kape, fruits, everything unlimited. Tubig, hindi katulad dati. Tapos yung accommodation doon, mashallah, mayroong mga kumot dahil yung aircon dinagdagan nila. So, alhamdulillah, very nice itong pag-hajj na ngayon. So, nag-recommend yung na by next year ay nakadagdagan nila yung 1.6 kasi in-experiment nila ngayon na okay rin, wala masyadong namatay despite na 51 degrees Celsius. So mag-change yung temperature ngayon, yung magiging malamig na. Pero kung ako tatanungin, mas gusto ko yung mainit kasi may takbuhan ka sa loob. Ang malamig, wala kang tatakbuhan. Yun ang pagkaiba. Maliban sa heater. So, marami ring mga yung mujahidin na in-sponsor ng BAPA, Bangsamoro Pilgrimage Authority na ayaw rin mga, kasi siyempre galing sa so ang maganda ngayon ay baka dagdagan nila yung sponsor nila ng 500 kasi 370 ngayon. So aywan ko kay Sheikh Idris, kahapon lang numating ito pero nahirapan din kay naglikay, sabi ng Bisaya, yung eroplano kasi baka matama ng missile. So, alhamdulillah, may nagdanong din sa akin kung yung hajj natin, yung Sheikh Yamako ba? Nasabi niya, 7 times kasi hajj akbar. Sabi ko, hindi man ka Thursday man ang ukop natin Yawmul Arafah, hindi Friday. Mabuti kung mag-Friday ka ukop, kaya yun, hajj akbar. Ibig sabihin, malaki siya kasi nagsabay yung the best day in a year, that is Yawmul Arafah, and the best day in a week, that is Juma. Kaya pwede ka nang hindi magdasal sa Friday kung nagdasal ka sa Eid al-Adha. So, yun. Kasi maraming mga misinterpretation. Mahadj akbar, 7 times daw. Sabi ko, saan hadith yan? So, dapat magano sila. Pero naging akbar dahil sa nagkasabay yung pinaka-the best na day in a year, in a week. So, alhamdulillah. So, medyo naintindihan din nila. So, yung iba, marami na ngayon na hindi na maglagay ng haji, pati al-hajj.
Kaya doon ka lang magtawag yung time na nag-perform ka, haji, yala, roh. Pero pagdating mo din, hindi ang title. Obligation yan. So, alhamdulillah, marami rin sa mga jamaa, medyo nakakaintindi. So, yung mga hindi nakahats na mga member ng sa Mujahideen namatay, mag-prepare kayo ng passport. Kasi yan ang problema, maraming hindi nakasama dahil sa passport. So, yung member of parliament, 81 yan. So, narinig ko na, sabi ni bagong ICM, inoobliga na bawat isa mag-sponsor ng 10. Kasi may nakuha ko na 30 sa member of parliament. So, pag may 800 din. So, merong 1,300 na para sa Bangsamoro. Na yung walang kaya, magkakataon nila, first time nila sa buhay, nahirapan din sila nung nasa loob. So, ito yung mga reward sa kanila na alhamdulillah, hindi nila makalimutan. So, inulit ko, yung magplano ng mag-Hajj, kasi first time ito na magdagdagan, gaganda. Imagine doon sa Mina, naglilinis ng mga CR, mga Arabo na babae. Yes, every time. Pero, siyang ka na magka-training ka, kahit anong instruction nila, dito magdaan, yung mga ninyo, itapon sa basura, doon din itapon sa flooring. Allahu Akbar. So, kailangan ng disiplina ba? At orientation ng mga sect. So, with regards to, cleanliness, mashallah. Kasi sabi niya, we are serving you because you are the guest of God. Duyupur Rahman. So, mga Arabo yan. First time in history na naglilinis ng CR, mga muriatic, lahat, at malinis. Yun lang, hindi nagapalo yung mga hudyats. So, baka madisiplina rin. Kaya alhamdulillah, yung kinatatakutan last year na yung walang bus kasi hindi kami sa Taratudia, na yung tarantado ito. So, ngayon, 10 minutes lang pag-ikot, nandun na kami sa Mina. So, alhamdulillah, maganda talaga yung Hajj na ngayon. Lahat nakapansin, wala masyadong namatay kasi yung mga kolorom, yung mga walang Hajj permit, doon sa side lang, walang CR yan, doon natutulog saan, kaya namamatay sila dahil sa init. So ngayon, pag nandoon ka, siguradong huli ka. More than 20,000 ang napalabas ng mga Saudi na walang yung TNT, tago ng tago. Ngayon, tago ng uwi. So, nandun na sila sa kanilang bansa. So, napakaganda. So, alhamdulillah, maraming mga nag-Hajj na hindi pa dumating, gusto na magbalik. Kasi, siyempre, sabi ng Allah, this is the place to return. Gusto nila. So, alhamdulillah, yung nakainti ng about Hajj, gusto magbalik ng Hajj. So, alhamdulillah, natakot kami, mayroon pa rin hindi nakauwi ngayon. Hanggang ngayon. Kasi, lahat ng GCC, Gulf Cooperation Council, na member nila, wala ngayon flight cancel. Dahil sa situation ngayon. Yes. Situation ngayon sa Middle East, Iran at Israel. Tapos at the same time, sinabi ng Iran na lahat yung mga Arab na magpagamit ng airspace ay titirain nila. So lahat ng Arab, alhamdulillah ngayon, in spite na sinasabi ni Ali Khamenei, nasabi na hindi importante ang Iraq, importante ang Islam. Kung mamamatay tayo lahat. Regarding sa difference natin, itabi muna natin yan. Importante, we serve God. So, yan ang at least magkaroon ng katapat ang Israel ngayon. So, yun na nga, walang flight, yung mga OFW. At the same time, ngayon, merong na-stranded sa Israel na mga congressman, mayor, nandun sila sa bunker. Hanggang ngayon, hindi sila makalabas. So, ginagawa nila sa Jordan. Kasi, everyday, kagabi, 8 yung pinadala ng Iran na missile. Ang problema ngayon kasi, ang ginagamit nilang missile, yung hindi pa nagamit. So, bago, yung pata. At saka at the same time, yung sigil na parang dancing. So, nahihirapan yung Iron Dome, tatlo kasi yung layer ng pag-ano nila. Pero yan, yung hindi mabilis, subsonic na missile lang. Katulad sa Hamas, pati sa Hezbollah, nakakaya nila yung tatlo. Kasi defense nila, nag-ambog nila ng yung Iron Dome. Iron Dome na yan, every tira yan, $3 million. So, ngayon, may Iron Dome sila, may David String, may Arrow 1, may Arrow 3, na galing sa Amerika lahat. Ngayon, lahat yung nalalampasan ng missile na ito. Kasi, hypersonic. Ang hypersonic, 5 times the speed of sound. Nang speed ng sound,
1,235 kilometers per hour. Na times 5 mo yan. So, hindi kaya ng Iron Dome i-intercept kasi mabilis. So, ang pinaka mahirap doon, merong siyang load na 10. Pag nandoon sa taas, pinaputok, lahat nag-separate yung mga putok. So, yan ang hindi nila alam na surprise ng Iran. Yes. So, baby peace, yan ang pata. So, meron siyang yung Hajj Qasim, yung in honor kay Suleimania na yung pinatay nila ng drone noong 2020. So, ginagamit yan. Ngayon, meron yan isang payload kasi yung bilis ng pata, sobra kabilis. At the same time, 2,000 kilometers ang makaya niya puntahan. Ito sa atin, kahit pumunta, bumalik Manila, kaya. So, ang dala niya is 750 kilograms. Ang haba niya, 18 meters. So, paano? Kahit hindi magputok yan, tamahan ka, patay ka. Masirado. So, ito yung nangyari kasi yung doon sa Tel Aviv, napunta namin, Haifa, Adko, lahat yung mga area na napakaganda. Ngayon, sinabi ng Chief of Staff ng Iran, magalis kayo diyan. Kasi we will level that one. So ngayon, parang gasang nangyari ngayon sa itong lugar na ito. Every night, nakaroon sila ng katapat. Kasi in 1 week time, kaya si Trump, binigbigyan niyang 2 weeks na palugit sa diplomatic solution. Ngayon, nandun yung foreign minister ng Iran, nakipag-usap sa mga European, mga Great Britain, Germany, para ma-escalate, para may stop. Kasi alam nila, pati sila natatakot na magka-Third World War III. Kasi pag nag-Third War III, sabi ng mga Amerika, this is imminent. Ibig sabihin, imminent anytime. Kasi itong ginawa ng Israel sa, yung June 12, surprise kasi June 14, yun ito? Mayroong negotiation sa nuclear about sa Iran. Kasi binibintangan nila ang Iran na mayroong nuclear weapon. Ito yung ginawa ni Netanyahu sa Iraq, sa Libya, na mayroong weapon of mass destruction. Ngayon pati Amerika na mga tao nila, nagagalit na. Inuuto kayo ni Netanyahu, sabi niya. Anong ginawa niya sa Iraq noong 2002-3? Sinabi na may weapon of mass destruction. Magkano ang perang naubos natin na taxpayer ng Amerika? $3 trillion. Na kung akala mo Amerika, ang daming pobre doon sa kanila. Nakikita lang yung mga the same time din sa atin. So ngayon, negotiation, kay pag sumali ang US diyan sa pagbomba sa Iran, delikado ng China pati. Ngayon oil tumataas. Bakit? Yung Strait of Hormuz ini-close ng Iran. 20% na oil diyan galing lumalabas. Ang China kumukuha ng 90% na oil sa Iran. Sa Iran. Kasi Persian Empire yan. Hindi nila sukat akalain na yung mga ngayon na missile na meron pa yan hindi pa nagamit. Na pata 1, pata 2, patay. Na panglima na yung patay na talaga. Patay 5. Okay. Grabe. Kasi yung isang missile dyan na napakalaki, 23,000 tons. Pag nahulog dito sa atin, kahit hindi puputok yan, mag-earthquake. So yan ang kinatatakutan nila. So yung area na magaganda sa Israel, lahat na flat. Meron silang, kasi lahat ng kampo ng IDF, Islamic Defense Force, nasa mga civilian. Para bombayin yan, sabi niya, civilian, binubomba ng Iran. Mga wise din sila. Pero ngayon, pati yung headquarters nila na Mossad, tinamaan ngayon sunog. Yung mga 12 na nahuli nila na Mossad sa Iran, kasi 25,000 ang Jew sa Iran. Yung inano nila nung World War II, yung galing sa Germany, inadapt nila. So 25, mayroong member of parliament na Jew reserved sa parliament ng Imagine that. Tapos yung ngayon, yung lahat nung nahuli nila, linagay nila sa missile, initali nila, yun ang
pinapabalik nila sa ano. Grabe ang punishment ito. Yes, talagang ginano, tinali sa 18 racket, tapos ginanyan, na pinaputok ang racket, balik ka doon sa Israel. Pero hindi na makita. Libre. One way ticket to die. So, ito ngayon, natatakot sila, kaya inaano na stop. Kasi until now, doon sa Gaza, merong kumukuha ng pagkain last Thursday. Pinalusot nila nung kumukuha na sila pagkain, pinatamaan nila ng drone. 80 ang namatay. Yes. Super. Pero ito na yung last siguro na. Tapos ngayon, first time in the history na ang Ben Gurion na airport sarado. Tapos yung pinuntahan namin nila ustads doon sa Tel Aviv na napakaraming tao ngayon desert. Ghost town. Nandoon sila lahat sa bunker, sa ilalim. Umaiyak sila sa Tel Aviv. May nagrarally na tama na kay ito sinatahan niya ula. Kasi karamihan sa kanila gusto nang umalis. Pumupunta ng Ukraine, sa Poland, sa Russia. Pero hindi pinapalabas ng government. So ngayon, parang sa ating sindikato rin, nagbabayad sila ng 1,000 shekel, 3 point plus yung dollar per shekel, para makalabas lang sila. Mga tao malabasan. Sobrang exodus nila ngayon na lumalabas sila sa Israel. Kasi 9 million na ng mga tao, 1.5 nakalabas na. 8 million lang naiwan yan. So, pati si Netanyahu, pumunta ng Greece. Okay. Silib ba? Natatakot din. Yes. So, hindi naman. Ngayon, sabi nila, yung Israel na military, in 1 week, pag hindi matulong si Trump, wala nang Iron Dome, pati yung araw, kaya naubusan ng... Kasi yung isang Iron Dome nila, pumutok, bumalik doon. Kaya marami, 8 ang namatay na idea. Pero hindi nila sinasabi. Al Jazeera, kung may makita sila na reporter, kinukuha nila. Kasi tinatago nila lahat. Pero super, more than na namatay sa kanila, marami na, pati sa Iran din. Kasi ano nila yung ano, hindi mang makano si Putin ngayon. Kasi doon sa Boser, meron siyang 200 plus na worker doon sa nuclear facility para sa light, para sa purpose ng civilian. So tinawagan si Netanyahu na may tauhan ako diyan, may scientist ako diyan. So hindi masyado makano si Putin maliban kung halimbawa bububa ng US, diyan na siya magano. Kaya nag-usap na sila ng China. So yung China, naka-prepare ngayon sila. Yung more than 2 million na ano nila, military, pati yung missile nila na chipping. Tapos yung sa Korea rin, bagagombok, katin sa Timbakantar, yung Taipudong nila. Kaya Taipudong nila, super lakas din yan. North Korean. Dito sa atin, hindi tayo pulik ka, tudong. Papanita monitoring team. Tudong. So, alhamdulillah, nakatagaro ng nagkatapat, ano sila sa Muslim, at the same time, ang daming nag-i-embrace din ngayon. Dahil dyan sa mga AI na yan, artificial intelligence, na nagtatanong sila, kasi alam, itong mga Christian, na steady pa rin sila nagkakampi sa Jew. Alam nila, na ang Jew, kalaban nila ang Christian. Hindi lang kasi na-brainwash sila sa propaganda. Tanungin mo ang mga Jew, saan si Jesus Christ? Sabi niya, sa impyerno. Tanungin mo ang Muslim, saan? Nasa second heaven. Murong babalik. Imagine! So, ano mangyari sa mga Christian? Tanungin mo ang mga Jew, mga rabay. Sabi na, dapat sila patayin dahil idol worshiper sila. Wala silang isip. Sabi niya, sabi nila, bakit nila sinasamba yung tao? Parehas nila. Sana ang isip nila. Ito yung mga wording mga Jew, mga rabay. Tapos kinakampa rin hanggang ngayon. Kalaban niya, ayaw ko paano pagkahit nila sa Muslim. Na alam nila, ang Muslim, subhanallah. Kasi hindi nila mapigil. Yes. Yun ang blind following. So dapat magising na sila. So at the same time, alhamdulillah, lahat ng Muslim ngayon, medyo nagkaisa dahil sa itong pag-ano ng Iran. Yan lang ang lumalaban sa kanila. Akala nila, easy nila, 1 week lang. Ngayon, everyday,
hanggang ngayon, pinapadalan sila ng missile na iba-iba. Kasi, akala nila, ang mga Persian Empire man ito dati, mga Iran, walang utak. Akala, pero mga genius, may mga scientists. Gumagawa ng, tapos sabi ng Pakistan, pag binumbahan mo ng nuclear weapon ng kapatid namin, kaya tinawag ni Trump sa White House yung chief of staff ng Pakistan. Sabi, pag ini-drop mo, mag-drop din kayo ng bomba sa iyo. Kasi 170 yung nuclear weapon ng Pakistan. Tapos ang Israel, 90. Pero once na magagamit yan sila, World War III. Hindi natin, hindi tayo affected. Ngayon, ang gasolina tumataas. Next year, tataas naman yan. Mag-abot ng 100 pag hindi napigilan ito. Tapos Pilipinas, sabi nila, hindi madamay. Meron tayo sa Palawan na base ng Amerika. Meron sa Cagayan Valley. Titirain ng China yan. Titirain ng China. Akala ninyo, kahit hindi puputok yung mga missile nila, kasi meron silang ang laking nuclear weapon nila rin. Papadalaan lang tayo ng isa dito. Mas grabe pa. Kasi yung atomic bomb doon sa Japan, sa Hiroshima, Nagasaki, 5 times lang yun. Na ang lakas nila multiply ngayon by more than 100. Kaya merong 75 tons. So, ang problema, hindi tayo makahinga. Kasi hangin yan eh. So, pag nagbutok yan lahat sa world, ito yung sinasabi ko. Pero, ang Muslim, Allah is the best planner, kasi hindi pa dumating yung mga Mahdi, baka malapit na, pero may Mahdi doon sa aming kapitbahay, pero hindi pa yun. So, alhamdulillah, hindi pa, si Allah pa rin ang, kasi pag nagkaputok yan, kaya sabi ni Elon Musk, magkaroon ng Third World War. So, pag nagkaroon, sabi niya, kaunti lang maiwan sa mundo, yung mga bunker. Kasi 2 years, ito, itim ito. Dahil sa epekto. So, walang tutubo na anong pagkain, mga itanim mo yan. Kaya yung mga mayayaman, meron na silang deposit sa bunker. Ngayon, inaano nila yung lahat ng citizen nila na umalis na sa Israel, pati Tehran. Pinapauwi sila, tapos ano sila ng mga pagkain. Pero sa atin naman, walang problema sa atin. Kaya maraming kahoy dito. Kahit ano, makain natin. Doon sa kanila kasi, diserto. So, ito yung latest na nag-worry, hindi lang tayo, buong mundo. Ngayon, pag nag-ano ito siya, subhanallah, nagkatotoo, kasi talagang yung area na sinasabi namin na Tel Aviv na napakaganda, Haifa, yung sa Hadko, yung sa Beersheba, yung lahat ng area na napakaganda. Ngayon, karamihan sa building, wasak. Parang Gaza. Kasi, inano din ng Allah siguro na, dito kayo. In spite na nagkaroon na ng sobrang laki ng apoy sa kanila, pati flood, hindi pa rimano yung June na ito. Dahil dito kay Netanyahu. Ito ang problema si Trump, pati kasi nauuto ni Netanyahu. In spite na 30 years na nagsisinungaling. Kaya lahat ng mga diplomatic na parang isaang parallel yung decision na kebutan lang. Katingkar kena pendebutan. Pero super liar pati mga sa Congress, si Bernie Sanders ng US Senator, sinasabi nila Jew ako, pero yung ginagawa dito hindi na itong inhuman. Sinasabing choosing of people, these people are not choosing. So, ngayon sa Congress, mga military ngayon sa Amerika, naga-text brigade sila na hindi natin susundin yung utos. Kaya nga naghingi si Trump, kaya gusto ni Trump right away, nung pagsabi niya mabuti dumating kami, sabi niya, we will bomb anytime. Pero siguro yung sa Pentagon, sabi na, hindi ka basta-basta magsabi ng bomb, kasi may plano tayo, kaya baka maubos yung natin. So sabi ng Iran, pag pumutok kayo, lahat ng bases nyo dito sa Middle East, pasabugin namin. Tapos, yun ang red line ng China, North Korea, pati Russia. So, possible, nagkataon yun. I hope na hindi, panalangin natin, kaya wala ng lahat. Hindi na makaregister sa October yung mag-hatch at wala ng parliamentary election. Mangyari, parliamentary tago, makatago tayo lahat. Kasi dahil sa subhanallah. So ito yung pinaka-latest ngayon, inaabangan ng buong mundo. Kasi ang pinaka
delikado pag nagkataon na mag-Third World War. Kasi sabi ng isang expert, pag nagka-Third World War, it will be the end of human civilization. Kung may matira man, konti lang. Kasi yung nasa bunker lang. Pero hindi sila masaya, kaya konti lang sila. Ha? Mabuti tayo kung naubos, kaya masaya, happy. Kaya marami tayo, sabay-sabay. 8 billion na tao. So, yung iba diyan, pero mamamatay rin sila. Mauna lang tayo. Pero okay lang yun, importante, we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So sa muli kasi meron pa akong lecture din, sa sunod na yung iba, kaya magkuha tayo ng latest din, kasi minumonitor ko talaga, kaya anytime yan, baka mabigla ka, anong nangyari ngayon? Bakit merong nagadaan na missile dito sa atin? Galing na yan sa China. Dahil gusto nila tirahin yung lahat ng US bases. Kasi di tayo makaligtas kasi merong tayong mutual agreement sa Amerika na kung merong kalaban, kailangan kakampi tayo. So anong ano natin? Yung sa Amerika, pag sa China, meron silang 2 billion na AWACS B1 na sa atin wala. Ang panglaban natin yung sa Sikihor lang na lumilipad na tao. Eh, yun ang magdala ng bomba. Mas grabe yun. Subhanallah. Pero the rest, subhanallah. So, panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah pa rin ang the best na planner. Ito, pinaplano nito, pero mag-ingat lang tayo. Kailangan laging handa sa lahat ng consequences natin. Panalangin natin na alhamdulillah, yung bagong halal na mga pinuno natin ay igagayad sila ng Allah sa matuwid na landas para magkaroon din tayo ng katulad ng mga developed country na yung mga tao makinabang sa lahat ng resources. Mas lalo na kung ma-explore natin ito sa ligawasan, $1 trillion yan na inshallah magiging parang Singapore itong lugar natin kasi maliit lang. So yun ang pinipray natin. At the same time, katulad ng sinabi ng mga anak, yung natalo, better luck next time. Yung nanalo naman, merong responsibility na nakapatong sa ulin nyo. Mag-ingat kayo sa kabilang buhay dahil lahat yan itatanong sa inyo pag hindi nyo in-implement yung lahat ng utos, yung para sa inyo na responsibility na para sa maraming tao. Sa muli, maraming salamat. Nakikita tayo. I am very happy. Inshallah, ipunin tayo ng Allah kung mangyari man yung Third World War doon sa paraiso na lahat ng Muslim hinahangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.